Bayan. Huwag po tayong basta-basta na lalong-lalo na mga DDS huwag po kayong basta-bastang magpugay. Huwag kayong basta-bastang magsaya. Bakit? Alam niyo mga kababayan, eto na. Mula ito kay Justice Antonio Carpio, tsuhin yan ng asawa ni Sara. Nag-react siya na kahit daw idiniklara ng Supreme Court na unconstitutional, tuloy pa rin ang impeachment trial. At kay Bam Aquino. So ito po mga kababayan, ipapanood ko sa inyo ano nga ba ang mangyari? Bam Aquino at kay Supreme Court dati, no, na si Antonio Carpio. Pakinggan ninyo Ito. Huwag kayong mawala ng pag-asa. At kayong mga DDS, huwag kayong masyadong magsaya, baka maudlot pa. Yan nga ang sabi ko sa inyo Huwag kayong masyadong magsaya. Baka yung unconstitutional na yan na sinasabi ninyong panalo na si Sara, maudlot pa. Pakinggan ninyo, mga kababayan, Bam Aquino, gumalaw na. Naman si Senador Bam Aquino iginiit na dapat na ipagpatuloy pa rin ang impeachment case laban sa Vice Presidente. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol Robert Mano. Nako, kabahan kayo. Tony, matibay ang paninindigan ni Senator Bam Aquino na dapat ipagpatuloy ang impeachment trial. Bilang co-equal branch, malinaw niya ang mandato ng konstitusyon at kapangyarihan ng Senado, kaya nararapat na irespeto ang proseso ng impeachment. Nako! Nanawagan naman si Aquino sa mga kapwa-senador na agad magsagawa ng caucus o pagpupulong para talakayin ang desisyong pinapaliwala ang kanilang tungkulin sa saligang batas. Samantala, sabi naman ni Senador Amy Marcos, dapat galangin at respetuhin ang desisyon ng Korte Suprema. Nako! Nanawagan niya sa mga kapwa-senador, magtrabaho na at huwag mamulitika. Sinabi naman ni Senator Vicente Soto III bilang miyembro ng impeachment court, mas gusto niyang marinig ang reaksyon ng Kamara. May nakausap na niya siya na legal luminary at sinabi na po pwedeng ibasura ng Senate Impeachment Court ang desisyon ng Korte Suprema at pag-aaralan niya ang advice na ito. Nako, narinig ninyo? Pwedeng ibasura ng Senate Court ang impeachment court na pag-declared ng unconstitutional. So, may possibility na matutuloy ito kapag mag-caucus. Ano bang ibig sabihin ng caucus, mga kababayan? Ibig sabihin po ng caucus, ayan po yung magpapatawag, no? Halimbawa, si Chis Escudero, pwede niyang ipatawag ang lahat ng senador at mag-usap-usap sila. Actually, mga kababayan, ang pwede lang pong magpapatawag ng caucus talaga at manghihimasok dyan sa impeachment ni Sara ay si PBBM. Mga kababayan, si PBBM lang po ang makakapagpapatibag dyan. Kapag si PBBM na po ang magpapa-caucus o magpapatawag ng special session, matutuloy po yan. Ang problema lang kasi mga kababayan, si PBBM ayaw ngang mangialam. Ang problema ngayon, paano kung marami? Kasi actually 28th Congress, 28th Senate na tayo ngayon, di ba? 20 na ba? Kasi 19 nung last paano yan ngayon mga kababayan na ang mga bagong nananalong senador ay kadalasan tuloy ang impeachment? Paano kung papanigan nila itong ni Bam Aquino, mga kababayan? Nako po, delikado po ito. Mga DDS, wag po kayong masyado. Wag po kayong masyadong magbunyi, baka maudlot yan. Wag kayong masyadong magsaya, baka matuloy ang ni Bam Aquino, yung fourth with. Nako, eto Sabi naman ni Senator Joel Villanueva, posible na tuloy pa rin ang proseso ng impeachment case. Nako! Ang impeachment court kasi anya bilang sui generis ay unique. So, Tony, ang sinasabi ni Senator Joel Villanueva dito, po pwede na sa kanilang session ay may magmosyon na senador at i-reconvene ang Senate Impeachment Court. At doon naman ay pagbobotohan kapag nag-reconvene kung ikilalanin ang sinasabi o ang utos ng Korte Suprema o mananaig ang boto ng mga senador na nagsasabing hindi. Ang tanging may Nako, mga kababayan, kapag ito ngayon ay paglabanan ng ilang mga senador at kukuha ng boto, kasi pwede nilang ibaliwalain yung Supreme Court na desisyon. Pwede nilang ibasura yan. Kasi dapat ang unang gagalaw dyan ang Senado, hindi ang Korte Suprema. Kasi wala pang aksyon Kaya mga DDS, at sa kampo ni Inday Buday,
huwag kayong masyadong magsaya. Ma'am Kim, ayun, go, 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 bam, impeach sa Ramao. Di ba? Hindi pa gumalaw ang Senado. Supreme Court pa lang yun. May kapangyarihan din ang Senado. Kasi nga ito mga kababayan, kung may kapangyarihan ang Supreme Court, bakit pa tayo nagtayo ng isang ahensya ng gobyerno na tinatawag na Senado? Di ba? Kung walang kapangyarihan ang Senado at ang Supreme Court lang ang may kapangyarihan, bakit tinalaga pa yan dyan? Dapat i-abolish na yan. Di ba? Yan lang naman eh. Yan lang mga kababayan. Kung may kapangyarihan ang Korte Suprema na dapat ang gagalaw dyan at kikilos at mangangasiwa dyan sa impeachment na yan ay ang Senado. So ngayon kung hindi papayagan ng Korte Suprema na gagalaw ang Senado, dapat i-abolish na yan. Di ba? Kasi 'di ba sabi ninyo, dati ang sigaw natin, bakit tinagal-tagal pa ni Chis Escudero 'yan? Dapat i-abolish na ang Senado. So ngayon, kung wala pa lang kapangyarihan ang Senado together with Bam Aquino and the rest of the senador na gustong ituloy itong impeachment complaint or impeachment trial ni Sara, so dapat i-abolish na 'yan. 'Di ba? Huwag mo nang magsaya, DDS. Kasi simple lang eh. Dati nanawagan tayo. Dinilay ni Chis Escudero ang impeachment trial ni Sara, ang sigaw ng tao, i-abolish yan. So ngayon, kung wala palang kapangyarihan ang Senado na tatalakayin at bubuksan ulit ang impeachment trial ni Sara. Ngayon, sabi ni Amy Marcos, respetuhin daw ang desisyon ng Korte Suprema. So ibig sabihin, i-abolish nyo yung Senado, papayag ba kayo? Mga senador dyan. Di ba? Kasi ang sabi ni Amy, respetuhin ang desisyon ng Korte Suprema. So, ang sigaw ng taong bayan, di kung ganun lang din naman pala, respetuhin ang Korte Suprema, walang kwenta ang Senado, di abolish nyo yan. Di mawalan ngayon ng power si Amy, maraming senador ngayon ang mawawala. Ang swerteng matira dyan, si Sani Angara. Kasi na Department of Education Secretary na siya eh. Di ba? So, kung wala palang power ang Senado, na buhayin, at ituloy ang impeachment trial, so abolish nyo na. Ano pang ginawa ni Amy dyan? Tanggalan na ng power lahat yan. Di ba? Simple lang. Wala kayong takas ngayon. Kaya lamang na magdesisyon pagdating sa mga impeachment cases ay ang Senado. So natin niya malalaman sa pakinggan nyo boto ng mga senador na nagsasabing hindi. Ang tanging may kapangyarihan lamang na magdesisyon pagdating sa mga impeachment cases ay ang Senado. So, diba? Ang tangi lamang na magdesisyon pagdating sa impeachment cases ay ang Senado, hindi ang Korte Suprema. Ngayon mga kababayan, good luck na lang. Huwag masyadong magsaya. Huwag masyadong magbunyi. Kasi magbabanggaan ang Korte Suprema at Senado ngayon. Kasi kahit sabihin natin na ang Senado pabor kay Sara, hindi naman papayag yung ibang senador na ayaw kay Sara na babaliwalain sila ng Korte Suprema. Malamang may power din sila, kaya nga sila senador eh. Ang dapat lang mga siwa dyan at gagalaw dyan ay ang Senado, wala nang iba. Pwedeng Korte Suprema ang gagalaw kung ang mga complainant ay doon nagrereklamo sa Korte. Hindi naman sila sa Korte nagreklamo, sa Kamara. Pagdating sa Kamara, ipinasa sa Senado. Bakit? Sino bang nag-file sa Court? Sino bang nag-file sa Korte Suprema ng reklamo? Ang nag-file ng complaint kay Sara sa Kamara, ipinasa sa Senado. So dapat ang may gawa dyan, Senado, hindi ang Korte Suprema. Wala namang nag-file ng complaint sa Korte Ang nag-file lang ng complaint sa Korte ay ang Congress, pero hindi ang mga complainant. Sino-sino ba yung mga complainant? Diba grupo ng mga pari yon, grupo ng mga nila Laila de Lima, grupo ng kabataan, at saka yung mga abogado, Union of Lawyer. Nako, mga kababayan. So ito pa, para mas malinawan pa kayo, pakinggan natin si Antonio Carpio, tsuhin ang asawa ni Sara, kung sundin ba talaga ang Korte Suprema or tuloy ang impeachment niya. Huwag kayong magsaya mga DDS Huwag magsaya. Kung maraming daga sa bahay ninyo, wait lang problema yan. Hindi ba nainira? Huwag kayong mga kampante. Po, Doris at Robert sa Tandem ng Bayan. Good morning, Justice. Pakinggan nyo Good morning, Robert. Good morning sa mga
mga viewers natin. Ayan. Partner, kung hindi mo ba natatanong, ang suki namin to ni Alvin. Lagi na lang. At nabibigyan kami ng mga tamang impormasyon. Insights, di ba? Oo, Correct. kaya siya talaga ang dapat kausapin natin. Okay, go ahead. Justice, unang-una po, dahil nga mag-start na yung Kongreso, next Congress natin, itong papasok na Kongreso, nakikita nyo ba, Justice, na finally, magkakaroon na at makakakita na ang publiko ng trial mismo sa impeachment case ng Vice President? Yan, oo. Well, in my opinion, matutuloy yung trial, no? Nako! Pero yung grupo ni Senator Bato, sabi nila they will file a motion to dismiss. So, magbobotohan yon pag nakakuha sila ng 13 votes, that will be dismissed, no? So, hindi porket idineclared ng Korte Suprema na unconstitutional ang impeachment ni Sara kasi bawal ang 4 na complaint, dapat isa lang. Kasi may 1-year rule ban. So, unconstitutional. Ang problema, mga kababayan, sabi mismo ni Antonio Carpio, dating Justice, Secretary ba? Correct me if I'm wrong. So, matutuloy ang trial. Ngunit sa grupo ng mga senador ni Duterte, hindi senador sa tao senador ni Duterte, kapag nakakuha sila ng 13 or 13 na boto na i-dismiss at hindi ituloy, mananalo sila. Ang problema ngayon, paano kung hindi makakuha ng 13? Associate Justice po. Ayan, Sir Elijah Celebre, hello po. Paano kung hindi makakuha ng 13 kaboto? Ang grupo nila ba to? Yeah? Eto na, tuloy. The impeachment court. Pero the way I look at it, the prosecution will bring it to the Supreme Court. Dismissal dahil hindi naman allowed yung motion to dismiss. There must be a trial. Base sa saligang batas, upon filing of the articles of impeachment sa Senado, nakalagay doon, trial by the Senate shall proceed forthwith, no? So, wala namang... So, trial by the Senate should proceed forthwith. So, itutuloy. Kahit sabihin ninyo na idiniklara ng Korte Suprema na unconstitutional at panalo na daw si Sara, sabi ng mga grupo nila, tuloy pa rin ang trial. So, ngayon, mga kababayan, porkit ba't diniklara ng Korte Suprema na unconstitutional? Absuelto na ba si Sara sa korupsyon? Hindi. Porkit ba't dineclared na unconstitutional ng korte ang impeachment trial ni Sara? Makakaligtas ba siya sa trial sa Senado? Hindi. Tuloy ang trial, tuloy na makalkal. Naku po, mga kababayan. Tuloy ang trial, tuloy na makalkal. Eto na nga, mga kababayan. Ano nga ba ang kaabang-abang dito? Joint bank account. Nako, joint bank account at saan ginamit, anong pinanggamitan, kanino galing. Nako, mga kababayan. Eto, continue. Pag nag-file ka ng motion to dismiss at grinant, walang trial. Opo. Bawal yung motion to dismiss. Dapat magkaroon ng trial. So, yun. Pero pag walang 13 votes to dismiss the impeachment articles, then the trial will proceed. Kung hindi makakuha ng 13 kaboto ang grupo ng mga Duterte senadors. Sige tignan natin. Ito na, mga kababayan. Siyempre, speaking of Cheese Escudero ngayon, sinong kakampi kay Cheese ngayon? Natatakot ng dumikit dahil na-issue sa pork barrel. Ito na, mga kababayan. Sino at paano nila paabutin ng 13 kaboto ngayon para hindi matuloy ang impeachment trial ni Sara sa Senado kung halos lahat ng senador tinatanggi at nililigwak na si Cheese? Ayaw na nila. Bakit? Nadadamay sila sa pork barrel. Sirang-sira pangalan nila.
mga DDS, huwag kayong magbunyi, huwag magsaya, huwag magpiesta. Matutuloy pa rin ang trial. Kahit unconstitutional yan sa Supreme Court, Senado pa rin ang masusunod. Kasi Senado lang dapat ang mga ngasiwa dyan. Diba? According kay Associate Justice Antonio Carpio na tsuhin ng asawa ni Sara na si Mans Carpio. Diba? Nako. Alone TV, mega love shoutout po. Eto na, mga kababayan. Oo. Pero, Justice, alam mo, di ba, lahat naman tayo nakikita natin, yan, delay. Lalo pa ngayon, marami pa tayong malaking problema dito sa mga kalamidad. Pero, pagka ganyan po na napakarami po ng interpretasyon ng bawat isa. Hindi lang po yung mga senador, yung mga kongresista natin. Lahat tayo, meron tayong interpretasyon ng Constitution. So, sino ang kumbaga tinatawagan na final arbiter? Sino po ang masusunod? Kasi Justice, yung iba po sinasabi, hindi. Etong usapin ng impeachment. Ito pa, sabi ni Sir Efren Escape ba? Sabi niya, boss, hindi jurisdiction ng Supreme Court mag-declare ng unconstitutional. Ang Senado lang makapag-decide. Sa impeachment, dahil nakasaad sa batas sa Senado, merong jurisdiction mag-decide kung guilty or not guilty through trial. O ganito yan. Ano bang ibig sabihin ng guilty at not guilty? Kapag may ebidensya, kapag napatunayan, no? At yung lahat ng mga nakalagay doon ay may evidence sa complaint kay Sara, maaari siyang convict. Kapag may ebidensyang mairepresenta at mapatunayan based sa evidence, makukonvict si Sara. So yun po ang ibig sabihin guilty. Ngayon, kapag ang mga ipinipresent doon sa complaint kay Sara, walang maipakita ni isa, acquittal po yun. Ibig sabihin, not guilty. Yan po ang ibig sabihin ni Sir Efren. So saan po yan manggaling? At sino po ba ang mga siwa dyan? Senado lang po. Tama naman si Sir Efren. Tama po. Di ba? Kapag may ebidensya, based sa complaint, conviction. Kapag walang ebidensyang may pakita sa reklamo or complaint, acquittal. Ibig sabihin, not guilty. Edi dismiss. Unconstitutional. Walang mangyari. Basura. Paano ngayon? Sa 4 na complaint, or kahit sabihin natin isa lang na complaint dyan, yung pagmumura, yung pagbabanta, at saka yung paglustay, doon pa lang makikita mo, tatanungin lang yan 125 million saan mo ginamit? Hindi man mo pwedeng sabihin, bawal po kasi isulat ang totoong pangalan. Bakit? Kasi po, confidential nga. Kung bawal isulat ang pangalan, kasi confidential, bakit nagpasa kayo, nasabi ni Katunying, bakit nagpasa kayo ng resibo? Ilukuhan lang din naman pala yung resibong ipinasa ninyo sa COA. Di ba? Sabi ni Katunying, bakit kung bawal pala maglabas ng totoong pangalan sa mga tumatanggap dyan sa confidential fund na yan, bakit kayo nagpasa ng totoong resibo? Ipeke din naman pala, ba't kayo gumawa pa? So, ibig sabihin, lukuhan lang. Tuloy natin. Ma'am Arlene Popular, may love shoutout po. Ang Senado lang to kasi sila ang may kapangyarihan dito. Ang co-equal branch na justice, hindi pwede. Ano po ang pananaw natin dito? Well, base sa saligang batas natin, the Senate has the sole power to try and decide impeachment cases. Okay. Sole power. So, in other words, hindi pwede mag-intervene yung Supreme Court unless there is a specific violation of the Constitution. So, ibig sabihin, sole power lang ang Korte Suprema. So, sa madaling salita, kaluluwa lang, o ani-anino lang na may power sila. Pero ang totoong may power talaga, ang Senate. Di ba? Dating Associate Justice ito nagsalita. Saan kayo maniniwala? Sa kwento ng DDS? O dito sa dati na Associate Justice ng Supreme Court? Siyempre, dito ako maniniwala. Kasi kung mali ang sinasabi dito, pwede mo siya kasuhan. Pwedeng masira ang pangalan niya. Kay Antonio Carpio, tsuhin pa mismo ni Sara to. Di ba?
So, ang ibig sabihin ng soul power, isang kapangyarihan. Di ba? Soul power, di pwedeng makialam normally. Di ba? Parang ani-anino lang, gag-guide lang. Parang, halimbawa, parang nag-practice ka lang mag-drive ng kotse. Di ba? Kahit sabihin mong magaling mag-drive yung nagturo sa'yo, ikaw ang may hawak ng manibela, ikaw yung sumipa, wala siyang magawa. Kung sipain mo yan at ikambyo mo yan, wala siyang magawa. Nakaupo lang siya sa gilid, ikaw ang may hawak eh. Di ba? Pag nagkamali ka ng sipa yan, dalawa kayong yoyoko, dalawa kayong mababagok. Bakit? Hindi porket magaling siya mag-drive, na tinuruan kanyang mag-drive. Di ba? Ikaw naman may hawak ng manibela. Bakit? Manibela ba ng sasakyan? Dalawa. Di ba? Apakan ba ng gasolinador at tersera segunda? Dalawa. Isa lang. Nasa left hand. Maliban sa ibang bansa, right hand driving. Di ba? Pareho lang yan sa nag-practice ka mag-drive. Ikaw yung may hawak ng mga nibela. Ikaw ang nakasipa ng brake. Niya? Kahit sabihin mo yung nagturo sa'yo, magaling na racer yan, magaling na driver yan, magaling na rider yan. Kapag nasipa mo yan, pareho kayong dalawa mababagok. Niya? Pareho kayong dalawa na tatalon ng sasakyan. Ganon yan. Ganon ang mangyari sa Senado at sa Supreme Court. Alam nyo na, sabi ni Chief Justice, Associate Justice Antonio Carpio. Siyempre, maniwala ako dito. Bakit? Dating Associate Justice ito eh. Kaysa naman sa paniwalaan ko, DDS. Yeah? Dahil pag may violation of the Constitution, the Supreme Court has the power to correct that, to prevent violation of the Constitution. Yun yung interplay. So, ang tanong ngayon, meron bang violation of the Constitution when the articles of impeachment was adopted by the were adopted by the House and transmitted to the Senate? Opo. Yun lang yun. That's Meron the nga only po ba? ground for intervention by the Supreme Court. Ang sabi ng company VP Sara sa answer nila, na violate yung requirement ng Constitution 1-year ban that rule. the impeachment complaint should be Isa lang. included in the agenda of the House within 10 session days. 10 session days, opo. 10 session days at dapat isa lang ang complaint. So bakit daw 4? Ang sabi nga ng Kamara, isa lang ang inaprubahan, yung 3 dinismiss. So, walang nababan doon. Yeah? Walang nilabag na 1-year ban rule. Tuloy. Nako, mga kababayan, iyak. So ito na, mga kababayan, tapos na tayo dyan. Ano po yung sunod? Abangan ninyo mga kababayan.